Salamat po sa Panginoon. Ngayon po ay magbabasa tayo muli ng salita ng Panginoon. I want to invite you to please rise again to open our Bible. Our text today is in Haggai chapter 1. Haggai chapter 1. Babasahin ko lang po ang 1 to 10 verses. Please follow me silently as I read. In the second year of Darius the king, in the 6th month, in the first day of the month, came the word of the Lord by Haggai the prophet unto Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Josedek, the high priest, saying, Thus speaketh the Lord of hosts, saying, These people say, the time is not come, the time that the Lord's house should be built. Then came the word of the Lord by Haggai, the prophet, saying, Is it time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, and this house lie waste? Now, therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Ye have sown much, and bring in little. You eat, but ye have not enough to drink. But you are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Go up to the mountain and bring wood, and build the house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. Verse 9, you looked for much, and lo, it came too little. And when you brought it home, I did blow upon it. Why? Saith the Lord of hosts, because of mine house that is waste, and ye run every man unto his own house. Verse 10, therefore the heaven over you is stayed from dew, and the earth is stayed from her fruit. Muli po tayong manalangin. Nais ko po lahat, tayo po ipikit at mananalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po na nagmamayari ng aming mga buhay. Ikaw po ang aming pinagkukunan ng lahat ng aming kailangan, Panginoon. Salamat sa katapatan niyo po ngayong umaga. Kami binigyan mo panibagong buhay upang ito ay gamitin sa iyong kaluwalhatian. Bigyan niyo po kami ng karunungan, maintindihan po namin ang iyong mga salita. Maunawain po namin ang mga mensahe na para po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming magandang kalusugan ngayong umaga. At kung sino man po sa amin na may karamdaman, hipuin niyo po siya, Panginoon, at pagalingin. Alam ko po kayo ang may kapangyarihan sa lahat. Sino mang may kapangyarihan. Purihin kayo ngayong umaga. Bless us as we listen to you, Lord. For this we pray in Jesus' name. Amen. I entitled the message, God must come first. Ang tinatawag po nating temple, before it became a temple, it is called tabernacle.
Tabernakulo po ito. It is a tent, movable. When tabernacle is first mentioned in Exodus 25, when God instructed Moses to build one, where God dwells for 400 years, from the time of the Exodus to the time of King Solomon. It's 400 years where God dwells in that tabernacle. Kung saan po pupunta ang direksyon ng Panginoon sa mga taong Israelites, nandoon po ang Panginoon sa kanilang presensya in the tabernacle. Now, naging templo po ang tabernakulo when the people of Israel was freed after the 70 years captivity from Babylonian Empire. So sila po ay nasettle doon. In verse 1, makikita niyo po, in the beginning, in the second year of Darius the king, in the 6th month, in the first day of the month, came the word of the Lord by Haggai, the prophet, unto Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Jesedek, the high priest, saying, speak to the Lord. There is now in entering the nation of Israel. Now, it's the message politically and spiritually. You will see the governor, Zerubbabel, and the high priest, Joshua. Both messages reach the people, politically, spiritually. Ito yung kailangan natin. Kapag ang politiko corrupt, then therefore, masama sa atin. At the same time, if the church has no more spiritual encouragement in the church, then therefore, the church is deteriorating spiritually. Ganun din po ang mensahe ngayon sa atin. The history of the tabernacle and the temple. The tabernacle was replaced by the temple after Israelites entered the promised land. The first temple was built in 1000 BC by King Solomon, after King David conquered Jerusalem, and it was his capital. The Babylonians destroyed the temple in 586. It's after 414 years. Zerubbabel oversaw the construction of a second temple. And here is the message of Haggai, the prophet Haggai. The Romans destroy again the temple in 70 AD. At kung ano ho yung pinag-aagawa na makikita natin, it's the offering of Abraham to the Lord is Isaac in Mount Moriah. The same place today where these people are fighting of this place, sacred place that we have. The Mount Moriah. The same time, the Muslims, Christians, and the Jewish people are claiming the same place. The foundation of the temple of King Solomon. They built it for 7 years. Glorious thing that King David prepared for it. It's extravagantly prepared building for the Lord. It's amazingly. Kaya ngayon makikita nyo tayo ay naghahanap ng mga sa pelikula na siya, where is that Ark of the Covenant of God? In pure gold, where is the temple of God? How we will discover from the Word of God kung paano inihanda ni King David ang temple. Ang dami hong ginto. Precious stones. Kaya yung mga nasa bling-bling yung ganyan, ang dami pag nakita nyo yun. Bagul-bagol. Yung bang, ano yung binubuhat na yan? Ganon karami yung preparasyon ni King David. So that's why they're still trying to search for it until today. So precious. What happened now? Haggai's challenge was the first of the prophets who spoke to the exiles, to the people, after they had returned to Israel.
His ministry had a single focus, urging people or God's people to be involved in rebuilding the temple and be obedient. But opposition from the surrounding rulers, that is in Israel chapter 4, and self-centered thinking kept the return from doing any more than laying the foundation of the temple. Nakakalungkot, yung templo po ay hanggang foundation na lang. Hindi na ituloy. You might be saying, it's not referring to us because we have maganda yung temple natin. But spiritually, the same thing. Ang Panginoon nakatingin sa atin sa how your life is before our God. Not only because of the magnificent temple, but ang Panginoon nakatingin sa atin personally. Kung sino ka. You are, remember, you are the temple of God. Amen? Do you agree with me? Tayo ay templo ng Panginoon. Kaya kung ano man yung buhay natin, you are a temple of God. Is He pleased? Nabi-please ba natin ang Panginoon in this temple? That is the question. We can claim that I've been a Christian for such a time, but if God will search our hearts, our life, what would be your response? What would be our testimony? Sa tao, we can fool people. We can fool everyone, but we cannot fool our God. And that is the message. Why you left the foundation of the temple ruined until today? Why don't we build up ourselves? Pagtibayin natin ang ating pananampalataya. Hindi lang tayo mananatiling ando doon sa foundation na yun. I don't know what is that kind of foundation you have. Pag ito ay substandard, huwag mo na nga ituloy. Kasi babagsak din yan eh. Foundation pa lang, tibayan na natin sa Panginoon. Now, God must come first. Uunahin ng Panginoon para tumibay ang pundasyon. Sa relationship, unahin ng Panginoon sa gitna ninyo para tumibay ang relasyon. Correct? Sa buhay natin sa araw-araw, unahin mo ang Panginoon, manalangin ka. Hindi yung kakain mo na tayo, ay saka tayo mananalangin. Nangyayari yan all the time. So, ang foundation talaga, Panginoon. Do you agree with me? Ang pundasyon ng pananampalataya mo, Panginoon, hindi ikaw, hindi tayo. Kaya po, ang nakita ko po dito sa mensahe pong ito ay W's. Just bear with me. I just want to present to you W's. The first W's. Can I have one click, please? Yan. Oops. Diyan muna kayo. Consider your walls. Kasi po, ang sabi dito ay the people's complacency. Kapag wala kang problema, sa pamilya, everyone is well, walang may sakit. It seems your job, your stability of your business is
All right? This is dangerous. Minsan. Ito ho nagiging problema kasi wala tayong iniisip. At kaya tayo nagiging lax sa pananampalataya natin. You agree with me? Tama po ba? Hindi, kung may tayo matagal ng Kristiyano, hindi ka na makakaranas ng ups and downs of life. Actually, tayo nga yung dapat nag-i-encourage sa iba. And yet, tayong ini-encourage ng iba. Now, consider your walls. Ang sabi ho rito in verse verse 2. Thus speaketh the Lord of hosts, saying, these people say, the time is not come, the time that the Lord's house should be built. Verse 3. Then came the word of the Lord by Haggai, the prophet, saying, it is time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, paneled houses. Si engineering, galing yan. Engineer Elvis. Yung paneled houses, safety houses. After 70 years, nung sila na-captive ng Babylonian, babalik na sila. Now, let's go! Very happy. Ang nakaligtaan nila dahil sila ay nandun na muli sa kanilang bayan, iniwan nila ang templo ng Panginoon. Dahil sila ay marangyana, ang inuna nila, yung sarili na nila. Kaya ang sabi rito ng challenge ni Prophet Haggai, now you see, it is time for you, O ye, to dwell in your sealed houses. And this house is lie waste. Ano ho nangyari? Bakit pabalik pala yun? Sorry po. Ayun. Abante na to, Brad. Traffic. Ayaw umusod. Ayaw po umusod. Yun. Then came the word of the Lord by Haggai the prophet saying, traffic. There you go. Nawala uli, Brad. They live in a comfortable houses. Next, they left the house of God desolate. They long forgotten God's deliverance. Nakakalimot tayo pag ganun. Kapag na-answer na yung prayer natin ng Panginoon, nalilimutan na natin yung anong nating dapat gawin sa Panginoon. Naranasan niyo ba yan? Sino nakaranas niyan? Ako lang? Brother Jun, naranasan. No? Honest, Sister Nida, very honest. Kasi nanalangin ako, sinunod ng Panginoon, diyan ka muna, Lord. Iniwan ko ang Panginoon. Sino nakaranas niyan? Yun. Ay, dumami ng konti. Yun, salamat. 7, 8. Katotohanan na ginawa na natin yan sa Panginoon. First W is wall. Second is consider your ways. Lagi nating naririnig. Consider your ways. Haggai 1:5. Now, therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Yung pamumuhay. Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. 2 beses po yan. Inulit-ulit sa atin.
ang pamumuhay natin, pamamaraan ng pamumuhay when you claim that you are a Christian. A source of pleasure, especially when gained from a desire that is consider your ways. Paano tayo kapag wala nang nakatingin sa'yo? Pag nagsasolo ka na lang sa kwarto, ito yung mga, you have to consider yourself before God. Hindi madaling gawin, di ba? Pero pag grounded ka na sa Panginoon, salita ng Panginoon, you pray, tutulungan ka ng Panginoon. God will encourage. God will suffice the need spiritually in our life. Consider your ways. Meaning, consider your walk, daily walk with God. Consider your spiritual growth. Consider your testimonies to your own home. Yan po yung mga crucial dyan eh. Consider your giving to your own church. Kasi tayo po, consider your testimony to your own home. Iba tayo kasi sa labas. Iba ka pagkasama mo yung pamilya mo sa loob. Minsan, naranasan ko to yung parang mas sweet ka dun sa kanila. Pero pagdating mo sa inyo, parang hindi nakikita yung pagiging Kristiyano natin. Tayo dapat yung nag-i-encourage doon sa family natin. The same thing, hindi tayo nagbabago sa labas at sa loob ng bahay. Of course, meron tayong kapatiran na alam natin sa puso natin na ganito ang karakter. Pero ang gagawin na lang po natin, ipanalangin mo na lang siya. Are you here? Ipanalangin mo na lang siya. Sa amin ho doon, wala man ako ibang testimony, Pastor Mark, kundi doon sa church natin doon sa Australia. Nag-preach ako. Sabi ni Pastor, preach ka ng mag-preach kayo ng about financial need ng church. So I preached New Year, new beginning. First time nag-outlined ako ng tithe, first fruit, and love gift. Tuntua ako, sabi ko, Lord, thank you Masaya naman sila. Pastor, may nagbigay ng envelope, Pastor, na alam ko namang hindi siya nag-giver. Ang kapal dito, Pastor, pinasa niya doon sa kapatiran. Pag hawak niya, ang kapal Binulong ako ngayon ng kapatiran. Pastor, ha? Nagulat ako, Pastor. Hindi ho, envelope ito, di ba? Thick yung yung dollars, Australian dollars sa loob. Thick, very thick. That must be something. Praise the Lord. Sabi nila sa akin, very effective, Pastor. Pinaabot lang pala yun, pinaabot lang. Sa likod galing. What I'm trying to say is, minsan kasi tayong Kristiyano, giver tayo sa iba. Sa ibang church. Kasi hindi ka naman kakilala ron. If you're gonna use your financial or blessing for them, that's good, fine. But let our pastor be encouraged of that as well. Let him know. Why not? Amen? Minsan kasi galante ka doon sa iba Pero alam ko naman sa church namin, hindi ka galante. Something wrong. Consider your ways of giving. Sa church ka dito natin mag-invest.
And let our pastor decide. Because he knows better than us spiritually. Mas higit yung alam niya. Kahit na marunong ka. Kahit na ano yung tinapos mo. He is our pastor. You consider first his office. Kaya nga ang sabi ko dito, consider your testimonies to your own home. Consider your giving to your own church. Alam ko naman, marami kayo dito ang giver. Blessed na blessed ho ako dyan. Alam ko ho na nakikita naman natin eh. It shows that you are faithful to our God and to our own church. And consider as well God's faithfulness in your life. Tapat sa iyo ang Panginoon. Kaya ka ginagawang prosperous ng Panginoon. Natutuwa ang Panginoon kapag ikaw ay responding to be a part of every aspect of our ministry in Almanza. The inhibition of the people. Nangyari ho yan sa time ng mga apostles. The Old Testament into the New. Ang Apostle Paul ay encouraging them. He said, "Ye did run well. Who did hinder you that you should not obey the truth?" At first, you did run well. At first, ikaw yung tinitignan ng tao. Because I am encouraged. Alam niyo ba mga kapatid sa church, meron nakatingin sa'yo na gusto niya maging siya, ikaw siya. You are a model of a person. Nakatingin siya sa'yo kasi yung faith mo, mataas ang level. Hindi siya na-offend agad. When it comes to circumstances of life. Negatively, positively, hindi siya na-affected. May nakatingin sa'yo na gusto kang maging model ng buhay niya. Gusto niyang paano ka mag-worship, nakatingin siya sa'yo. Kung sino man yan, bata man o young people man o adult man, merong nakatingin sa'yo. Ako ganun nung araw. Pag nakikita ko na ganun siya mag-worship, sabi ko, hindi naman kaya yan eh, kasi ang hirap, Brad. But God will constantly rebuke us and mold us the way God wants you to be. So nagugustuhan mo yung example niya, the way he worship. Alam mo yun, kung bawa may bata siya, nandiyan yung bata, tabi. Wala sa Sunday school. Yung bata, tinetrain niya talaga katabi niya. I saw family, long time ago, in that row. Sabi ko, sana ganyan din yung mga anak ko. So kung lumago sila sa Panginoon. So nagiging example ka. Hindi mo alam may nakatingin sa'yo. Consider your ways in worship. Amen? Consider your daily walk with God, spiritual growth, and testimony to your family. All right. Third point. Ang tema ho dito, kinuha kong lahat dito yan. Tingnan niyo po. Another W is consider your wealth.
people's satisfaction, material things, financial things. Minsan, dito tayo nakafocus. Alam naman natin lahat yan. Kung ano yung pleases you, you give much time for it. Ang sabi ho ng Biblia, Haggai 1:6, makikita niyo po ito, mga kapatid. You have sown much. Consider your wealth. You have sown much. They prayed for God's guidance. They obtained God's blessing. They worship God's provision. Itong lagi nangyayari. Di ba nanalangin tayo? Yung guidance ng Panginoon, yung direction ng Panginoon for your business. And God prosper you. God bless you. And then, after a while, you worship what God provisions for you. Nalimutan mo yung nag-provide. Ang worship mo ngayon, kung ano yung provision ng Panginoon yun. And you cannot leave them going to church. Because it's critical, it's crucial when you leave them alone. No, this is what you're thinking. Ito yung isip natin, pero iba ang sa Panginoon. Sabi ko sa taxi driver namin kagabi, grab driver namin, Brad, meron ka bang Sunday? Wala po eh. Wala akong panahon. Sabi ko sa kanya, alam mo Brad, magbigay ka ng oras sa Panginoon. 166 hours you have in a week. How much you give to God? 2 hours. And you cannot compromise it. Why? Because you are indulged of God's blessing in your life. Nalimutan mo yung nag-provide. That's why you are able to come here. Why? Because you know God is always ready to bless you. Ano man yung meron tayo dyan sa labas. Bigay mo yung quality time mo sa Panginoon. Your wealth. Ito po ang pangatlo. The silver is mine, the Lord said, and the gold is mine, saith the Lord of hosts. The earth, so is he that layeth up treasure for himself, is not rich toward God. Kung ito yung isip mo for the rest of your life, you are not rich toward God. Kahit na trillionaire ka pa, kung gagamitin mo yan to please the Lord, then therefore you are blessed. God will bless you more. The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world, and they that dwell therein. Wala tayong pag-aari. Hanggang kailan ka mabubuhay? 120 years? Like Moses? Let's say 120 years. Mamamatay ka rin. Mamamatay din ako. Lahat ng pinundar mong ingat na ingat ka, itinago mo sa baol, marireveal din yan. Pag nawala ka na. Yung picture mo nakahang sa wall, the next generation will take them out of the wall, put them on somewhere else, at malilimutan na kung sino yun. Yan yung buhay. But what you did for the Lord will remain forever. Yun yung mananatili. Yung ginawa mo para sa Panginoon. Kaya tayo, mga kapatid, we're not wasting time. When you come here, we worship together. And know God more in our lives.
Ngayon, nag-enjoy ka sa pleasure of sin. Darating ang araw, you are not able anymore. Ang nakakalungkot, you cannot even help yourself or do things for yourself anymore. And you will call someone. In Proverbs chapter 1, the same thing, the message of God. If you will turn, please, Proverbs 1. Are you there? Look at your Bible. Proverbs 1, verse 23. Turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. Look at your Bible. Because I have called and you refused. I have stretched out my hand and no man regarded. But you have set at naught or nothing all my counsel, and would none of my reproof. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you, then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. For that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. The same thing. If you have something in your heart to do for the glory of God, do it at once. While we are still able to do it. Amen? Hello? When you say amen, you say, I agree. What the Lord said. Eh, sa aming congregation doon, we are not dead people when we worship the Lord. Do you agree with what God said here? Amen. There is nothing wrong with that. When you say amen, yes, Lord, I agree what you said. And you please the Lord. Fourth, consider your waste. What is waste? Sayang. Anong sayang dito? Look at what is sayang here. In verse 6. You have sown much, right? And bring in little. What happened? You even work overtime. What happened to the rest of the time? The word says, and bring in little. Pagod na pagod ka, walang ganansya. Bakit kaya? Anong nangyari? Why? Because you prioritize your life before God. Kapritsyo mo, inuna mo. Kesa doon sa commitment mo sa Panginoon. That is true. You have sown much and bring in little. Ye eat, but you have not enough. You drink, but you are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that eateth wages, earneth wages to put it into a bag with holes. Ibig mo sabihin, para kang naghihikaos ka sa buhay, wala kang time sa Panginoon, and then para mo nilalagay mo sa bag na walang butas na bag. You've been hearing this message. But we never learn. That is the fact. Hindi tayo natuto. Kasi inuuna mo pa rin, sarili mo pa rin. Tanungin mo sarili mo, bakit? Why? Because your commitment is less than when you started the faith in God. Mas mainit tayo noon. Pero habang tumatagal ka as Christian, nalilimutan mo yung mga ganitong klaseng palatuntunan ng Panginoon sa buhay mo. And you reign as king.
not Him of your life. Let us see the verses. The people's correction. In verse 9, you look for much, and lo, it came too little. Kaya nga maraming scammer ngayon. Because you look for much. Ikaw naman, kakagatin mo agad yung bait. Hello? Ay, si sister naman yan, si brother naman yan. Hindi mo alam scam yan. Why? Because you want to earn something. More and more that you desire. You look for much, and lo, it came too little. And when you brought it home, I did blow upon it. Huwag naman sana ganito. Iuwi mo sa bahay, i-store mo sa bahay, and God will blow. Sayang. Sayang. Kumita na sana ako doon, pero nawala pa. What's happening? You know what? Who's in control? Even in computer, still God. Still God. Hindi mo lang alam. Akala mo ikaw. No. Ang Panginoong Diyos pa rin ang may control ng universe na ito. What happened on the future, God already dictated from the beginning. Five, consider your worship. How did you prepare yourself today in worship? Anong oras ka natulog kagabi? Anong oras tayo natulog kagabi? Listen, what time you sleep last night? Sino ang TikTok pa ng alas 12 na ng gabi? Let me know. Raise your hand. 500 tayo dito, walang isa, no? Ha? Very good. You see that? I'm telling you, you can fool your mate or your best friend. But we never can fool God. Amen? Kasi worship na po yun eh. Midnight is worship. Why? We're following this calendar. That's why. Tama? Ngayon po yung nakikita natin dito sa Haggai chapter 1. Maraming beses na na-preach ito ni Pastor. Pero ito yung nakikita ko naman na ways of encouraging people. Consider your worship. Pag pupunta ka dun sa invitation mo doon kay, kunyari kay Mayor, lahat ng pulbo siguro na mabibiling pupulbos. Lahat ng papapaganda ng buhok, lahat ng kulay ng damit, naharap mo si Mayor o si Mayora. Si Mayor ba o Mayora tayo? Ha? Mayora kasi wala na si Mayor, ano? O yung susunod, kung Mayor man siya o Mayora man, ganun pa rin. Tawagin ka ni Mayor at pararangalan ka. Hindi ba yung best mo, bibigay mo? Oh. Hindi ka antok-antok kay Mayor pagkausap ka. Sasabihin, Mayor, ang sinasabi mo? Eh, Mayor, hindi ko maintindihan. Tama? Eh, ba't ngayon dito? Panginoon naman yung binabasa ko. Tahimik kayo. Amen? Ay, lumalakas-lakas na. Alam niyo mga kapatid, it is the Word of God. I did not made it up. It is from the Word of God. You know what is the Word of God? It is holy.
If you're not convinced, then therefore something wrong in the heart. Hello? Amen? Yun. Nag 3 bars na. Para kayong charger Sabir, paano charger pag tingnan mo, pag empty yun, pumupugak-pugak yung isa. Pero maya-maya nakita mo, nakatayo na, di ba? Sa sunod yan, siguro mga 10 minutes, 20 minutes, dalawa na yon. Kaya ikaw, pag natutulog ka, di ba yung cellphone mo naka-charge? Nakita mo, si Brother Elvis, alam niya? Naka-charge eh. Alam niya. Naka-charge, tapos yung cellphone niya, ka-level niya pa yon. Kapag, bilis yan. Kaya pag dito ngayon, ano sinabi niya? Ano point number 2? Consider your worship. Amen, kapatid? Encouragement talaga ang salita ng Panginoon. Back to back. From cover to cover. Encouragement talaga ito. Manatili ka na lang sa Panginoon, sa kagustuhan ng Panginoon. Diyan ka na lang. Wala nang higit pang magandang buhay dyan. Diyan ka manatili. Alam mo yung kapritsyo mo, lilipas yan. Pero ang salita ng Diyos, hindi. Yung kalooban ng Diyos, hindi lilipas. Pamilya mo, hindi lilipas. Kaya encourage mo yung pamilya mo. Amen? Tama yung anak ko na nahuli, nasa labas. Kitang-kita niya, Kuya Paul. Kuya Paul, oy, Brad, halika, makita ka rin sa labas. Sa loob. Halika. Ayan. Medyo nahuli. Kanina pa ba kayo dyan? Kahapon pa? Ito pala natulog eh. Maaga pala sa atin. Consider your worship. Give the best you can for the Lord. Ano man yung sinasabi mong hindi mo sinusuot ng sapatos dahil nanghihinayang kang mga alikabukan, gamitin mo yun sa Panginoon. Dami mong sapatos, ayaw mong gamitin, gamitin mo lahat sa Panginoon yan. Hello? Hindi, pupunta ka ng SM, posturang-postura ka dyan sa SM. Wala naman ang Panginoon dyan. Lagi lang tayo nandoon kasi nagkakape. Long black. Doon na lang kayo pumunta kala Brother Elvis. Lahat ho ng black coffee ando doon. Tignan niyo si Brother Elvis. Obvious naman, di ba? Mahal ko yung kaibigan ko na yan. Hanggang ngayon, Brad, dito ka pa, no? Amen. Salamat po rin ng Panginoon. At bago ho natin tapusin ang mensahe, ito, last na po yan eh. Isip po ba ng isa? Wala na akong W eh, mag-isip na kayo. Ito na ho, last na ho yan. Consider your worship. Wala nang hihigit pa dyan. Sa W na yan. Pag hindi pa maayos ang worship mo, consider it. You make an effort to make it better, worship. Are you with me? Kung di pa nasisiyan ng Panginoon sa iyo, sa palagay mo, hindi pa nasisiyan ng Panginoon sa akin, di pa ako 100%, Lord, help me. I want my worship best ever. Every time I will come to the church. Ayoko malate. Kasi worship sa Panginoon yan eh. Kung mamalengke ka, okay lang yan. Kahit anong oras ka pumunta ro, tanghali, okay, hapon, okay lang yun. Pero sa Panginoon, you must be the early birds. To catch the, tignan nyo, hindi nyo alam ang mahuli nyo. To catch the first blessing. Pag nakita nyo yung pastor natin, blessing na yun. Ang ganda lalaki niyan. Sayang lang kung di mo makikita. Kaya niyapos ko kanina, sabi kong pogi mo naman ngayon. Ngayon lang. Sa church ho, ay may kasiyahan sa Panginoon.
may kasiyahan sa Panginoon. Yung mga kapatid natin na yan, kasiyahan yan. Kaya meron tayong welcome to our congregation. Wine-welcome natin ang bawat isa. Although, meron tayong ups and downs, pero you know what? God's still in control of your life. The people's consecration, of course, our worship. Go up to the mountain and bring wood. That is the encouragement of Zerubbabel from Prophet Haggai. And also, that is politically and spiritually. And I will take pleasure in it, he said. I will be glorified, saith the Lord. It is the Lord that's saying it to us. Ako'y maluluwalhati mo na when you do this. Then, he says, then Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Joshua, the son of Josedek, the high priest, with all the remnant of the people obeyed the voice of the Lord their God. And the words of Haggai, the prophet, as the Lord their God has sent him. And the people did fear before the Lord. Na-challenge ba yung tao? Kung wala na ang mga ngaral sa inyo, wala ka ng encouragement sa bahay, yan na yung pinaka-saddest point of your life. Ikaw na dapat mag-encourage, hindi na rin naririnig sa tahanan natin. Alam nyo, nakakalungkot ang tahanan. Pag sinabing good night na lang. Dati may devotion kayo eh. Dati may prayer kayo eh. Dati you kiss on the cheek, good night. Ang sarap. Pero pag nawala na yan, nakakalungkot. Pag hindi na sinunod yung pastor at siya na yung naging pastor sa sarili niyang buhay, nakakalungkot din yun. Marunong ko pa sa pastor. Amen? Kung ano yung wangis mo naman before God, huwag mong baguhin yan. Huwag kang mas marunong pa sa Panginoon. Amen? Tingnan nyo. Yung kilay mo, ganyan yan, ganyan yan. Huwag mo nang baguhin yan. Marunong ka pa sa Panginoon. Hindi ba? Hello? Ganyan po ang Panginoon eh. Mas maganda ka pa ganyan. Eh, paano, pastor, kung sasalubong yung kilay ko? Eh, design ng Panginoon yun sa'yo eh. Di ba? Very one another's burden na lang. Verse 13. Anong verse 13? Then spake Haggai, the Lord's messenger, in the Lord's message unto the people, saying, I am with you, saith the Lord. Ako ay sa iyo, sinabi ng Panginoon. Ang gandang buhay nito. Ang Panginoon ay nasa iyo. Sa bahay, sa opisina, sa trabaho, sa business, ang Panginoon ay nasa iyo. Ayan nyo, blessed na blessed ako sa kapatid natin, si Bong Cruz. Dito ba si Brother Bong Cruz? Kasi po, tatago si Brother Bong Cruz. Nung umpisa ho yung business niya, nasaksihan ko ho yun eh, Pastor. Isang kotse lang. Siyempre naman, isang kotse lang. Ano? Eh ngayon ho, marami na siyang sasakyan. Baka nangangailangan kayo ng sasakyan. Dumaan muna kayo sa akin, ako ho yung ahente. Joke lang ho yun. Pero I'm so blessed. Hindi ko man nakita yung business ninyo, how it grows. Alam ko ho na pinagpapakala kayo ng Panginoon. Kasi napadaan lang ho kami sa highway na yun nung isang araw. Si Brother Jerry. Hindi ba si Brother Jerry?
Yung buhay pa, yun sa likod, no? Napadaan lang ho kami doon at nakita namin yung how God amazingly blessed the family. At natutuwa po kami. At ang sabi dito ay, I am with you, saith the Lord. What a promise of God. Kung ganito ang pangako ng Panginoon, ay the best sa bawat isa sa atin. And the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Josedek, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people. And they came and did work in the house of the Lord of hosts, their God. They worked together in one common purpose. Lahat ho sila. Yung ayaw nilang gumawa, ngayon ho, lahat sila. Sama-sama sila na gumawa sa Panginoon. Nakita niyo ba yung kanilang before and after? Nagkaisa ho silang lahat dahil sa Panginoon. Ang sarap mo na nagkakaisa, di ba? Hindi yung kung sino yung mataas ang boses, siya yung masusunod. Meron ganung pamilya, kung sino yung mataas ang boses, doon tayo sumunod. Di ba? Nakakatakot mo si nanay. Pati si tatay natatakot. Hindi yung ganon. Sa Panginoon nagkakaisa. Everyone is in one common purpose for the Lord. And God bless. Haggai 1:15, in the 4th and 20th day of the 6th month, in the 2nd year of Darius the king. Yan po ay rubber seal kung paano na-accomplish ng pananampalataya nila. Ayan po, recorded. Kung paano po naitayo muli ang templo ng Panginoon. When you put God second place in your heart, you put Him no place at all in your life. Dapat talaga, una ang Panginoon. God must come first. And everyone that had forsaken houses, brethren, sisters, father, mother, wife, children, or lands, for my name's sake, shall receive 100-fold and shall inherit everlasting life. Pag inuno mo ang Panginoon, hindi naman sinasabi ito ng Panginoon, oy, unahin mo ako, i-despise mo yung others. No. Wrong interpretation. You know what? When you prioritize God, everything in your family will flow smoothly. But many that are first shall be last. Last shall be first. Yung pananampalataya natin matters to God. Yan po yung ating mensahe. God must come first. To God be the glory. I want to call our pastor. Please pray for us. Shall we all stand up and we will pray? Let's have a silent moment of prayer. As the Lord told the people, consider your ways. Consider your ways. In our time, that praise transcends to many churches, to many of His people. Consider your ways.
And that means to put upon our hearts or lay it down seriously upon our hearts. The last point of Pastor Vic is worship. Worship. Praise God, we can worship the Lord. Praise God, we have a place wherein we can come to worship God. I hope and pray that everybody, our family, our children, will really learn to worship God, dedicate our lives to Jesus, dedicated our family for His glory. There is nothing that God could be glorified but through worshiping Him, honoring Him in everything that we do. Our Heavenly Father, we come before your presence this morning. We are so thankful because you have given us a challenge, an exhortation to consider our ways, to put it upon our hearts. The way we serve you, the way we worship you, the way we use our resources that comes from you. We thank Lord that in everything you want us to become faithful so that in our lives you will be honored and glorified. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po kay Pastor Vic, sa ministry po sa Australia, kay Sister Melba, sa kanyang family, sa mga kapatiran that for 17 years, sila po ay nagpapatuloy, Panginoon. Purihin kayo po sa buhay nila. Ikaw po ang aming pinaparangalan, dinadakila, Diyos, sa lahat po ng ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ito po ang aming dalangin, pasasalamat, and all God's people say, Amen.